Kailangan magtrabaho para kumita ka. So, walang shortcut, walang free lunch. So, everything is being earned. Huwag mo papasukan ang isang negosyo na wala kang kaalam-alam at hindi ka sigurado. Aralin mabuti at intindihin bago mo pasukan. Kasi, sabi ko sa tatay ko, pahiram muna ng, hiniram ko 1 milyon. Hiniram ko 1 milyon. Nakita ko na hindi na alangan na ako ng 5th month, sabi ko, magsasara na ako. Kasi kundi, tanggap ko na. Magkano nalugi? 1 million, nalugi. Ano sabi naman ni Papa mo? Bayaran mo yung utang mo. Sabi ko sa parents ko, nagtatrabaho na po ako sa inyo. Ngayon, binaliktad ko. Ako lumabas at nag-build ng relationship, nag-offer, nangulit, at nangangamusta. So, to cut the long story short, nabayaran mo ba yung utang na 1M? Because I failed when I was young. So, gusto ko encourage dun sa mga bata pa, kaya yung mga wala pang pamilya, this is the time that you try these 3 things. Hindi ka rin tutunganga. Start small, start what you have, leverage on people. So, wag natin shortcutin ang success or ng scaling natin. It should go under the strict process. So, let's respect the proseso. Money Masters with Chinky Tan. Guys, gusto nyo bang kumita talaga ng online at not only online? Alam nyo ba na pwede kayong umasenso, umunlad kahit kayo ay nasa bahay lang? At kung paano gagawin yan, ako, meron tayong isang napakagaling na entrepreneur, businessman, and he will be able to share and impart to us on how you can really get started without much capital. Huwag na natin patagalin, siya po ang CEO, founder ng Bilis Benta. Let us welcome, syempre, Mr. Chester C. Palakpakan, di ba mga kapatid? Hi, Chester. Hi, Chinky. Yes, oo. Thank you very much, Chester. Ha? Yeah, Siyempre, since SY ang pangalan, C. Ano mo sila? Henry C. Harley C. Tessie C. Kaano-ano mo? Babatiin ko muna si Tatang, ha? Sino si Tatang? Tatang C. Tatay ko. Si Jesus C. Kapilido lang po ang mga C. Sana all, no? Sabi nga eh. May mga billionaire C. Kayo nasa millionaire C lang. Yeah. Pero ano pa rin. Pero we go way back, no, guys. Si Chester. Kailan tayo nagkakilala? 1990. I remember I was in first year college. First year college. Sa UST. Okay. And doon tayo talaga nagkakilala. Because of network marketing. Yung sa Squalin. Sa Squalin, yeah. Oo. So, it was new for me that time. Okay. Kasi syempre, yan yung unang company na sinalihan ko ng network marketing. At sinubukan ko lang. 1995. I think that was 1995. Yes, okay. 1995. Oo. And ako yung isang klaseng estudyante na gustong kumita kasi. Kasi kulang yung allowance ko. So, kala ko una na kailangan ko mag-side hustle, kailangan ko mag-network marketing. True enough, natulungan ako ng network marketing. That was 1995, 1996. I earned my first million when I was 20 years old. 20 years old ka nun? Yes, 20 years old ako. Milyonaryo na ako yun. Grabe. Oo, because of network marketing. Oo, yung Squalin po yung shark liver oil. Yan po yung parang binebenta namin, dinidistribute namin. At ito, isa sa pinakamasipag talaga. At ikaw ay nag-invite sa kapatid mo, di ba? Ikaw yes, so in-invite ko kapatid ko, lahat, teacher ko, lahat, alos lahat ng makausap ko sa UST. Kulang na lang poster, makausap ko. Actually, pag tinabi mo anong tinapos ko sa UST, sabi ko sa'yo, network marketing, hindi yung course ko. Kasi mas marami akong oras binigay sa negosyo kaysa sa pag-aaral during my college days. Siyempre, alam natin na hindi naman pinupulot ang pera. Imagine mo, kumita ka ng milyon consistently. Siyempre, hindi naman yan tsamba. Siyempre, tinatrabaho yan. Tsaka, buyat yan, hirap yan. Sa dami mong kinakausap. So, pag sinabi mo na pabayaan ba yung pag-aaral, napagsabay. Napagsabay naman. Pero ano yung natutunan mo? Siyempre, at a 20-year-old, you made your first million. What did you learn? Siguro, yung first sa business mo na before, tapos yung pera. Ano yung natutunan mo sa negosyo? Before network marketing kasi, ang background kasi namin sa family is we're into family business. Laking Divisoria po kami. So, sa Divisoria, mula nung kindergarten pa lang po kami, nabuksan na po ang aking isipan tsaka mind na kailangan magtrabaho. Pero yung mata, hindi pa masyadong bukas. Maliit na talaga ang mata. Pero nakikita.
So, we were forced. Actually, we were forced. So, kala namin, ganyan ang buhay. Kasi, after ng school, tindahan. So, doon kami gagawa ng assignment. Doon kami lahat, tapos pag Sabado, Linggo, kami, kami manukli ng kahera. Yung medyo lumalaki kami, required na kami magyarda ng tela. So, nasa telahan po kami sa Divisoria. So, tapos yung medyo tumanda pa kami, required na kami mag-alok. Pero bata, nag-aalok ng tela. So, syempre, auntie, bili ka na sa akin kasi wala akong pang Jollibee. So, minsan pa. Ilang taon ka nun? Naku, so I was just very young. Grade school pa lang, umiikot na kami sa Divisoria. So, in other words, kung bakit din nagiging negosyante ang isang tao, it's because of the upbringing, yung exposure. Yes. Would you agree? Yeah, the culture, tsaka yung upbringing, talagang laking bagay. Kaya may kasabihan nga mga kapatid, train a child when they were young, when they grow old, they will never forget about it. Yung kasi madalas nating sinasabi kasi, Chester, sa mga anak, gusto ko mag-aral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Yes. Diba? Walang masama. Pero kung parating yan ang mindset mo, anong magiging nun? Siyempre maghanap ng trabaho. Pero meron pang isang opportunity na pwede niyong baguhin. Anak, pinag-aral kita mabuti para paglaki mo, magtayo ka ng magandang negosyo para ikaw magbigay ng trabaho. Yeah, that's right. Oo, di ba? So, because of those upbringing, ano naging impact sa'yo? Kailangan magtrabaho para kumita ka. So, walang shortcut, walang free lunch. So, everything is being earned. So, alam mo yung value ng pera at value ng wealth. So, pag kumita kami, hindi namin ginagastos yun. Iniipon namin yun. Talaga? Kasi pinaghirapan namin eh. Di ba? Tanda ko, sa kalakasan ng parents ko, yung bahay kasi namin naging bodega. So, talagang wala kaming madaanan, panay tela. Saan yun? Umipat na kami sa Quezon City yun eh. So, Quezon City pa nun. So, syempre, bodega naging bahay. So, gano'n ang Chinese style eh. So, tanda ko na at the age of elementary kami yun, grade 4, grade 5, tumutulong kami magbuhat. Kasi wala kaming madadaanan sa bahay para mabilis ma-dispose yung tela. So, talagang pawis at saka, alam mo, nag-aaral kami tapos tutulong kami. So, part na yun ng family. Kasi pag hindi ka tumulong, makita mo yung parents mo, gabi na or madaling araw na, nagtatrabaho pa. So, minsan tumutulong kami para mapabilis. So, those are the times. Kasi may tao kami, pero alam mo kulang. So, nag-volunteer kami tumulong. And alam namin na bawat piso na kinikita ng business namin is hindi basta-basta pwedeng ipanggastos yan. Kasi nakita namin kung kailangan talaga magtrabaho, magpuyat, maghanap ng customer. Sa tela pa, magpautang. Ay. Oo. Yan ang isang industry na kailangan mo magpautang para magkaroon ng benta during the time of my parents. Oo. So, that's why ang hirap na negosyo yun. Mahirap. Diba? Guys, ito lang po, kung kayo ay magbi-business, piliin nyo rin yung negosyong papasukan nyo. Kasi there are two types of business. Yung una, yung cash basis, and then number two, yung pautang basis. Yung mga cash basis, pagkain. Ano pa yung mga cash basis? Yung mga fast-moving goods, so mga groceries item. Oo, cash lahat yun. Pero yung mga construction materials, mga tela. Raw na gagawin mo pa lang, raw mat ka eh. So gagawin pa lang ang damit yan. So may time yung manufacturer to produce it bago niya magiging pera yun. So yun yung leeway na humingi sila ng credit terms. Oo, at saka hindi lang yun. Pati sa mga cellphone, mga ano yun eh, most of the time, computer, pautang yun eh. So kailangan, guys, FYI education na rin to. Kung papasok ka, kung hindi ka talaga made for pautang, huwag niyong pasukan ng negosyong pautang. Pero kung gusto mo talagang cash, kahit na maliit, di ba, yung kita, pero yung mabilis yung turnover. So, because of those experiences, nag-sales ka, tapos after that, ano pang mga binenta mo? Okay, so, dami kong ginawang negosyo, Hindi, pero bago yung kasi na-sandwich nga sa yung sa 1995 eh. Di ba? Ano yung ginawa mo from that on to 1995? Yeah, so, kumita ko ng, so, milyonaryo ako at the age of 20. Diba? So, medyo yumabang ako kunti yun. Siyempre, may kinikita ako di ba? Sabi ko, kaya ko bumili ng ganyan, kaya ko bumili. Laki ng pera na noon, 95. During those time, yes. So, malaki na. Sabi ko pa, sobrang yabang ko, kaya alam mo, minsan kayabangan, may may hangganan yan eh. So, sabi ko pa sa magulang ko, wag mo na bayaran yung tuition fee ko, ako na magbabayad ng tuition fee ko. Ganong kayabang. Sabi ng nanay ko, sabi ng magulang ko, yabang mo, bahala ka. Sige nga, ikaw magbayad. So, I was paying at that time. Ito na yun. So after graduation, sabi ko sa sarili ko, hotel restaurant management graduate ako eh. Sabi ko, kaya ko na magbukas ng restaurant.
Yan. Dito na nagsimula yon. Okay? So, 21 graduate, nagbukas ako ng restaurant. So, investment, naghanap ako ng pwesto, naghanap ako ng kasosyo rin para medyo may dating yung negosyo namin at medyo kompleto. So, naghanap ako ng mayaman na kaklase ko nung high school. Meron din siya million. Sabi ko, tara, mag-combine tayo, mag-start tayo ng business. Magkano nilabas yung puhunan? Pagkatanda ko, usapan namin, tig 1.5 million. 3M, yes. During those times. Okay. So, ano nangyari? So, tinayo namin yung restaurant, pinatakbo namin. First month, second month, sabi namin, disgrasya. Bakit? Hindi kami marunong magpatakbo ng restaurant. Okay? Yeah, meron kaming kusinero. Kompleto kami kasi madali lang yun. Magpapasahod ka eh. Kukuha ka ng waiter, lahat, kompleto na menu. So, tumatakbo, nakikita namin yung customer napakakunti. So, sabi namin na pag tumuloy-tuloy ito ng ganito, siguradong magsasara tayo ng maaga. So, gumawa kami ng paraan. Ang ginawa namin paraan is mamigay kami ng flyers. Okay. So, flyers, tuwing umaga, actually, naranasan ko. Tuwing umaga, pupunta akong Paseo de Rojas, Makati Avenue, ako na mismo. Kasi minsan nagtataka ako pag yung flyers, inaabot namin, dami namin pinapreparate na flyers. Pero wala namang kumokontak. Kasi sa phone, telephone ang during those time, wala pang cellphone that time na text. So, dapat nag-ring yung phone namin. Naabangan namin mag-ring talaga phone namin pagdating ng lunchtime para may magpa-deliver. So, pag kunti ang delivery namin, iniisip namin ng partner ko, baka hindi namigay ng flyers to. Pero pag kami namimigay, mas maraming call, mas maraming orders. No? So, napilitan kami. Bino mo, hindi na kami bumili ng motorsiklo. Naka-BMX bike kami na may basket. Yan ang ginagawa namin. Tapos, salita kami ng partner ko. Tuwing umaga, alas 7, alas 8, nandun kami, namimigay kami ng flyers. Imagine mo graduate kami na, graduate siya ng Lasal, graduate ako ng UST. Ganun ka hinambol kami ng Panginoon na, sige, kala nyo madali So, ginawa namin yon and tumakbo lang siguro after a year. Sabi ko sa partner ko, ubus na pera natin. Gusto mo ba ituloy? Gusto mo ba ituloy? Kasi after a year, so 3 million naubos na sa kinakain na ng overhead operations namin. So, it was very hard. So, to cut na lang story short na Lugi. Yes. So, it was, after 1 year and a half, yung kinita ko lahat sa network marketing, naging zero. Siguro ang first lesson, natutunan natin dito. Ano yung pinaka first lesson natutunan mo? Huwag mo papasukan ang isang negosyo na wala kang kaalam-alam at hindi ka sigurado. So, kailangan, at napakalaki yung una naming ginawang negosyo. So, it was too big for me that time. Kasi parang, ano na yun all in yun. Parang sinugal mo lahat ng, sinugal namin lahat ng meron kami on the first opportunity. So parang nag-all in kami. So, that was wrong. If you can turn back the hands of time, how would you do it differently? So, I should be doing it muna gumagawa lang ako sa bahay, wala akong binabayaran na upa. Ako nagluluto, tinetesting ko yung recipe ko, pinapatikim ko muna sa mga kakilala ko, nagpapadeliver muna ako, maski mahirap. Yan muna ang una kong gagawin. So, yung overhead cost ko is, ako lang muna. Yun yung una kong gagawin. And make sure na hanapin ako ng customer doon sa mga pagkain to. So, hinahanap nila. Then, that's the time, maglalakas loob ako magbukas ng maliit na pwesto, kukuha ko ng isang kasama, then dahan-dahan namin papalakihin. In other words, pagdating sa negosyo, hindi kapital ang pinakaunang mong kailangan. Yes. Di ba? Knowledge. Tama? After knowledge, you start small. Yung proof of concept. After the proof of concept, pag meron ka ng MVP, minimum viable product. Tapos, after that, that's the time you start growing and scaling. Wow, grabe. So, ano yan, Chinkies? You start small, you start what you have, and you leverage on people. What do you mean say leverage on people? So, ang setup kasi ganito, okay? Yung restaurant na sinetup namin, meron pa yung gabing partner. So, dalawang grupo kami. So, ang talagang bumili ng lupa at nagpatayo ng building is meron kaming yung nag-cooperate ng panggabi. Yung panggabi is bar sila paggabi, yung restaurant na yun. Okay? So, sila lahat nag-set up everything. So, yun yung pinakamalaking investment doon. So, naghanap sila ng lunch partner or breakfast partner. Pumasok kami. So, nileverage namin sila. Imagine, pag pinatulan namin na kami ang nagtayo ng building, di mas malaki yung malulugi namin. Actually, I was starting, but nag-leverage, pero hindi pa rin nag-work. So, from there, ano yung next na journey mo? So zero na ako
wala na akong pagmamalaki, di ba? So, Ano sabi ng parents Ha? mo noon? Ano sabi ng parents mo? sabi ko sa iyo kailangan. Pero ang kagandahan doon, hinayaan nila ako. They respected me and they let me fall. They let me fall and feel the pain. Because I think I need daming kailangan na realization when you're down. So, sabi ko, sige, nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako sa Jollibee. Hindi naman sa ano, no? Hindi naman sa ano. Di ba imagine mo sa taas, bigla kang bumagsak. Yes. Nagtrabaho ka sa Jollibee. Jollibee as management trainee. Sa Jollibee, excuse me lang kwento ko lang to Nag-apply ako as management trainee. My goal is to really learn how Jollibee works. Okay. Hindi ka nagtrabaho dahil kailangan mo kasi gusto mo pag-aralan. Yes, kasi minimum lang ang sahod ng Jollibee for management trainee. And sa management trainee, iikot ka sa buong proseso ng Jollibee sa operation. So sabi ko, kulang ko doon. So pinasok ko yung 5 months sa Jollibee to study the operation. And after 5 months, nakita ko ng parents ko, never absent. Nag-OT ako sa Jollibee na free. Pag nag-OT ako minsan 5 oras pa. Halos araw-araw nag-OT ako para alam ko talaga yung ano nangyari at naiintindihan ko paano mag-operate yung Jollibee. Anong branch? Paranaque pa. So, I'm from Makati, going to Paranaque pa. Lugi sa gasolina. I have to do that every day. Mag-a-abroad sila. Sorry may work ako. So, nakita ng parents ko, dedicated tong taon to Ngayon, medyo lumakas na loob ko. Imagine mo, Chinky, naka-3 notebook ako when I was in Jollibee. Wow. I was, Nag-aaral nag-aaral ako. Sinusulat ko lahat ng proseso. Nung sa USTI mag-aaral no? Wala akong notebook. Nung sa UST ako, dala ko network marketing na libro. Pero nung nag-Jollibee ako, naka-3 notebook ako. So, sinulat ko lahat ng proseso, inintindi ko. So, ready na ako. Anong natutunan mo? Be simple. Focus. And hindi mo kailangan ng maraming laman sa menu mo para kumuha ng maraming customer. So, people will know you because of a specific product or a niche product. Simple lang. Easy to operate. Wow. So, ready na ako. So, pinakita ko yung business plan ko sa tatay ko kasi hihiram na ako ng pera. Kasi wala akong pera Yung sahod ko na nasa Jollibee yung kinikita ko buwan-buwan, sabi ko, meron akong business plan. At naghanap na ako ng location. So, nakahanap ako ng location. Meron isang restaurant doon sa Intramuros na kaibigan namin. Magsasara na. Naghahanap sila ng sasalo. Ay ko, leverage nga. So, hindi na ako bibili ng mga utensils or kitchen equipment na doon na lahat. Papasok na ako at i-operate ko yung brand ko or yung concept ko. So, papasok ako, very simple. 6 lang. May fried chicken ako, may pork chop, may hamburger ako, may inihaw na chicken, tsaka inihaw na liempo lang ako. Yun lang nilabas. Parang Jollibee nga. Tapos may spaghetti tsaka may kanin. So, ang nangyari is ganito. Ito na naman pagkakamali. Okay. Ito na naman pagkakamali. Hindi ko inaral mabuti yung lokasyon. So, it was, my market is students. Students. Okay? So, these point? are Mapua. Magkano price point during that Price time? point ko, nasa pinakamura ko is 60 hanggang 100 pesos. Mataas na yun, ha? Mataas na During that time. Oo, okay. During lunchtime, napupuno ko yung buong restaurant namin. So, malaki yung restaurant, building yun. So, napupuno ko ng 200 to 250 people eating in the restaurant. Si building yung malaking restaurant. Pero pagdating ng after lunch, merienda at saka gabi, twilight, patay talaga. Oo. So, in other words, ang market ng kanyang location are purely students. Yes. So, akala ko makakachamba ng gabi, dinner, at saka ng merienda. Pero, hindi kinaya ng operation. Dahil yung pag ang estudyante, lumabas na ng Intramuros, hindi na bumabalik. Pupunta na sila ng SM or whatever. So, wala nang tao sa Intramuros area na mga estudyante. So, question, benta mo sa lunch, kaya ba i-cover yung operational expense on a monthly basis? Hindi kinakaya. That's the problem. So, maski mapuno kami ng Monday, Tuesday, Wednesday, pag hindi kami napuno ng 2 araw sa isang linggo, tagilid na kami. Kasi wala kaming pang merienda at pang gabi. So, ang natutunan ko dyan is, hindi dahil maganda opportunity. Gandang opportunity. Renta na ng babayaran ko, pinasok ko. So, kailangan mo talaga aralin mabuti at intindihin bago mo pasukan. Kasi, pag tinanong mo, gaano katagal lang, mas mabilis to. Kasi sabi ko sa tatay ko, pahiram muna hiniram ko 1 milyon. Hiniram ko 1 milyon. Nakita ko na hindi na alangan na ako ng 5th month, sabi ko, magsasara na ako. Kasi kundi, tanggap ko na. Magkano nalugi? 1 million, nalugi.
Oh, so, Okay guys, naka-strike to na. Oo, meron tayong kasabihan sa baseball, kung strike 3, you're out. Oo. So, nawala na naman 1,000,000. Ano sabi naman ni Papa mo? bayaran mo yung utang mo. Oh, no. Okay, so ang background kasi ng parents ko is everything you need to earn. So nung humihiram ako, sabi ko babayaran ko yan. So he was very firm. Sabi niya, inutang mo yan, panagutan mo at kailangan mong bayaran. Hindi yan free. So Ano yung next na diskarte mo? sabi ko sa parents ko, magtatrabaho na po ako sa inyo. Oh. Because I have to start paying my debt to him. Nung nagtrabaho ako, naging ahente ako sa aming kumpanya. So, nasa tindahan kami nasa tutuban kami that time. And, magaling tatay ko. Ang sahod namin is minimum wage. Parang kung sa 1 million na utang mo, panghabang buhay mo na gagawin yun. Pero, sabi niya, so kunenta niya. So, alam niya magkano yung benta namin every month. Sabi niya, pag umabot ka ng certain benta, bibigyan na kita ng 2% sa gross. Maganda yun. Kasi alam niya, mahirap namin mabot yun. Oh. Okay? So para sa kanya, suntok sa buwan tong maabot. Kaya, abutin mo nga, suntok sa buwan. So, I'll give you 2%. So, alam ko, walang mangyayari sa minimum ano ko, pero binigyan niya ako ng opportunity or commission and 2% gross ang usapan namin. Ito yung gusto kong kausapin din yung mga entrepreneurs o maski mga empleyado. Kasi sa company natin, binibigyan kayo ng incentives pag ma-reach nyo yung certain point. Pero makita mo, hindi lahat ng employee nakikita yung halaga ng incentives. Masaya na sila doon sa basic nila or sahod nila. Alam mo ba, kayong pang mas higitan yung sinasahod mo 3, 4, 5, 10 times doon sa incentives mo pag magsisipag ka talaga at mag-e-effort ka at mag-aaral ka paano i-attain yung incentives. So, ikaw, tinamaan mo ba? Ito yung storya, okay? Tinamaan namin. Tinamaan ko, okay? So, tinamaan namin. Nagulat tatay ko. Ilan ng, kanyari, out of the, some excess, ilang magkano? So, hindi. Unang try namin natamaan. So, sabi natin, after working for 4 months, tinamaan ko na yung quota niya. Okay? So, hinamon ko na tatay ko. Dagdagan mo. Dodoblein ko. Sabi niya, 4%. Sabi ko, Hindi, sabi mo. sabi ko, pwede ba natin doblein? Oo. Okay, example lang to magbigay tayo ng figure. Kaya sabihin natin 5 million yung every month, 5 million ang quota. Sabi ko, paano pag ginawa natin 10 million? Sabi ko, sige ba? Sabi niya, gawin ko 4% pa yan pag 10 million. So, ako naman, okay. Humirit na kung baka kaya. Alam mo, chingga nangyari. Hindi. After 2 months, tinamaan namin yung doble. Ano sabi niya? Tapos, consistent na. Wow. Wow, talaga. Ano sabi ni Papa mo? He was shocked. Kami rin na-shock kami. Ano yung difference? Ba't dati hindi matamaan? Ba't ngayon tinatamaan? Ay, grabe. Bakit nga? Yung effort ng ginawa, nakita ko yung effort ng ginawa ko. I go in the morning, ikot na ako sa market. Pag meron akong araw na umiikot ako sa Divisoria, tatanungin ko, good ano ba yan? Good payer ba yan? Talagang tatanong ko sa tindera, sa kapwa ahente, ikutan ko yan. Pangalawa, hanap ako ng garments. Basta may malalaking gate. Talagang kapalan ng mukha, katok lang. Punta ako sa mga department store, kunin ko lahat yung mga cellphone number, wala pa telephone number, talagang nilako ko para makuha lang yung mga office number na yan para mapuntahan ko. Yan, katok. Hindi ko kaya katok. Iwan sample, calling card, kausap ang gwardya. Siyempre, wala sigurong gumagawang ahenteng ganun na nagtetela. So, siyempre, mga may-ari nagugulat. Sino ka? Bakit na? So, ini-entertain ako. So, yun, sisimula una, susubukan muna ako, kukuha ng konti. Nag-deliver ako. Susunod, okay ka. Okay presyo mo. Okay, ang ganda ng quality ng ng paninda mo. Yan, lumalaki na yung transaction. So, hanggang naging suki na in just a span of kasi you build relationship. Kasi yung mga dating, mga ibang nagtitinda ng tela, walang relasyon. Hantay niya lang yung customer pumunta sa tindahan at may bumili. Ngayon, binaligtad ko. Ako lumabas at nag-build ng relationship, nag-offer, nangulit, at nangangamusta. So, to cut the long story short, nabayaran mo ba yung utang na 1M? Yes, bayad. How long? Mabilis na. Siguro, when I was working, siguro on my 6th month, bayad na. Oh no, na-shock mo yung parents mo nun? No, they expected na mababayaran dahil doon sa effort na ginagawa namin. And they were so happy kasi lumaki rin yung sales ng company. They were not expecting. So after that season, saan na yung next mo? Okay, sa family kasi namin, meron kaming pasahan. So ako ang pan-second. During that time, dalawa na kami ng sister ko nagwo-work. Maganda yung benta namin Sabi ng parents ko, alam mo Chester, hinog ka na. Pwede ka na magsariling magnegosyo. Huwag ka na magtrabaho sa akin. Or kung gusto mong magtrabaho pa sa akin, magsimula ka ng negosyo. Sabi niya, may magbubukas na mall dyan sa Taguig, which is yung mall ng market. So dati yung BGC, ano pa yan? Damo. Panay talahib pa yan.
tsaka the puno-puno. Pero nagbukas yung mall na market. Sabi niya, pwede ka magbukas ng telahan dyan. Subukan mo. So sabi ko, okay, start small. Ay, natuto na ako. Nalugi na ako 2 beses. Hindi na ako magpapalugi. Di ba? Start small. Start pa do I have? At saka leverage. Sabi ko sa parents ko, kukunin ko yon sa 3 kondisyon. Ano? Pairamin mo ako ng stocks, 2 years ko babayaran. Number 1. Sabi ko, natutulog lang naman sa bodega mo yan eh. Lagay na natin doon mo display. So, number 2, sabi ko, kukunin ko lang kung ano yung tela mo para nakafocus ako sa produkto mo para mas mabilis ang benta natin. Okay. At kung kukuha ko ng iba, wala ka yun. Okay? Hindi mo pinaparating yung ganong klaseng tela. Then, number 3 is, sabi ko, nileverage ko sila. So, yan yung usapan. So, itayo ko yung market. Doon ko nakita yung galaw ng kamay ng Panginoon. Bakit? Dinudumog pala ang tela. Ha? Di ba sa Divisoria, parang Oo, wala baling, yung nagbukas ako sa market, yung mga taga-South, tuwan-tuwa sa tela. As in, dinudumog ako na parang candy yung paninda ko. Wow. Hindi ko alam kung paano, pero ginawa ko kasi presyong Divisoria Sa market na area. Wow. So I think the first 3-4 years, dumog talaga. So in other words, I'm sure during that time, first year mo, million na kinita doon. Yes. So yun yung parang naging successful na yung business. Kasi nabayaran ko yung buong inventaryo. Kailan? After 1 year and a half. Ibig sabihin, ROI na siya 1 year and a half. Then, tuloy-tuloy na siya. So guys, ito lang. So paano ba naging successful na itong third attempt niya? No, kasi 2 attempt failed and then ito yung third. Kasi number 1, he started with something that he knows. Number 1. Number 2, meron siyang support. Diba? Yun nga, yung parang he paid his dues eh. Tapos may support pa rin ng magulang. And then ang kagandahan niyan, meron na siyang diba? Meron ka ng proof of concept eh. Alam mo na eh. Alam ko na. Diba? Kaya guys, kung gusto niyo talaga mag-umpisa, start with something that you know. Mas mataas ang chances mo eh. Kaya nga, nakakalungkot talaga para sa mga taong nag-empleyado tapos mag-uumpisa, tapos nangutang. Delikado. Oo, nangutang sila ng kapital. Diba? Taas ng risk. Yes. Isa pa pala, dun sa mga, when I was doing business sa textile, pinapautang ako. Pautang sa amin na umaabot ng 4 na buwan. So, ibig sabihin, nabenta ko na, nabenta ko na yung stock bago pa babayaran. So, kasi kilala nila ako, yun nga, leverage also. Kilala na ako doon sa industriya ng textile dahil naging ahente ako. Nakikita nila ako araw-araw. Nakipag-transaction ako para doon sa mga customer ko. So, nagkaroon ng relationship. Pero actually, talking about this guys, I hope you will understand. Hindi maganda yan. May good, may bad yan. Good, kasi nga nagkakaroon ka ng tinatawag na ang PC eh. Nagkakaroon ka ng to be able to use the money pa mapaikot pa. Pero bad yan pag ginamit. Yes. That's why, alam nyo, Chinky, pag napansin mo, karamihan ng mga yumaman talaga, yung self-made na millionaire, galing sa poverty yan, or galing sa hirap. At pag galing ka sa hirap, o galing ka sa wala, or galing ka sa nalugi ka na, alam mo yung value ng pera. Hindi mo basta-basta kaya gastusin na. Diba? Gumagastos tayo. Ngayon, pag ako, ang principle ko, pag gumastos ako, kurot-kurot lang. Yung kaya ko. Kaya yung kinukurot ko. Kasi alam ko may pera ako, hindi ako dadakot. Kasi alam ko, pag dumakot na ako, simula na yan ng madaling gumastos. So after that, nag-boom and everything, ano na yung next na venture mo, next season? So, nagkakaroon ako ng mga muscle pain naman. Okay? So, medyo ganito yung yung katawan ko eh. So, lagi ako nagkakaroon ng muscle pain. And my wife is a pharmacist. Ayaw ng wife ko na pakainin ako lagi ng painkiller. Pain reliever. No? So, nag-research kami ng something na pantanggal ng pain naturally. Mahilig siya magtahi. Tapos, ang business ng family business naman nila is nasa grains. So, nag-experiment siya. Nagawa kami ng isang produkto na tinatawag namin herbal pillow. Kayong pinakauna? Yes. At pinatent namin yun. Okay. Nakuha namin yung patent ng herbal pillow na utility model. So, ang una namin ginagawa is, dahil sobrang effective, imagine mo, yung pain reliever ko pala is yung pine-prescribe ng doctor, hindi yung over the counter. Ganun katindi yung mga pain na na-experience ko. By using that herbal pillow, natatanggal. Wow. So, ang ginawa ko is, every time may nakikita akong taong in pain or may problem, pinapahiram namin yung pillow na yun. Isang piraso lang yun eh. At nagiging okay. Nasusolve yung pain ng mga friends namin, relatives namin. And sabi nila, magbenta ka na lang kasi nakakaya, nagpapasahan tayo ng isang pirasong kinasawag yung herbal pillow. So, doon kami nagkaroon ng idea na mag-start. So, sabi ko sa misis ko, ang daming retaso dyan. Isang kwarto bumbo kasi nagtetela ako. So, ang daming retaso yan. Tapos sabi ko yung grains. Alam na natin kung
kung paano gawin yan, paano i-formulate yan, ilagay mo na sa punan at benta ka lang. Oo. So, ito yung proof of concept. Paano namin na-prove na nag-work. Sabi ng misis ko, i-try ko sa bazaar. Sabi ko, sige, try mo sa bazaar. So, gumawa siya ng 100 pieces na herbal pillow. Nilagay niya sa supot lang at nag-bazaar siya dyan sa BGC. Sa BGC siya nag-bazaar. Half day pa lang ng bazaar day, that was Saturday, tumawag siya sa akin. Sabi niya, ubos na yung paninda ko. Sabi ko sa misis ko, bakit pinakyaw ng tita mo? Kasi hindi ako naniniwala na may bibili. Back on my mind. Kasi walang packaging. Wala nakakaalam yan. Ano ba yan? Pero naubos niya. Ang misis ko is mahiyain. Oo nga, kilala ko yan. Yeah, so hindi siya salesperson. Mahiyain niya. Pero naubos niya 100 pieces. Sabi niya, uwi na ako. Magpo-produce ulit ako ng 50. Back on my mind. Sige, supportahan lang. Pero sige, baka nakachamba lang. Wala kasi ako doon. May work pa. Nag-work ako sa isang business ko. So, tinuloy niya ulit. Nakaproduce niya 50. Walang tulugan. Sila ng yaya ng anak ko. Nag-produce sila. Naubos din. Kinabukasan. So, Sunday night, dala-dala niya lahat ng pera. Sabi niya, tingnan mo, nakabenta ko. Ito yung halaga ng benta ko. Nagulat ako. Yung singkit niyang mata lumaki. Lumaki? Oo. Sabi ko, anong meron dyan? Paano natin i-improve yan? Kasi kadalasan... Nakialam na kasi kadalasan, di ba? Sa mag-asawa, walang mangyayari dyan. Ako yun. Walang mangyayari dyan. Ako yung ganong asawa. Pero yung dahil naglakas loob yung misis ko, okay, pinakita niya dahil nagkaroon ako ng interest para pansinin yung produkto na yun. Okay. So, tinayo namin yung Precious Herbal Pillow. So, doon sa Precious Herbal Pillow, nagsimula kami ulit. 3 ulit. Small, what do we have, and leverage. So, ano yung meron kami? Meron kaming retaso. So, retaso, pag sabi mo retaso, is tapon na yun. Zero na yan. Basura yan. So, ni-recycle namin lahat ng retaso namin. Anong meron ulit? What do we have? Okay, meron kaming grains. Okay, mga herbal seeds po kasi yun. So, madali na lang ma-acquire namin. Then, nag-start kami sa Tianggian. So, talagang maliit. At weekend lang yan. Okay, so sa simula, kami dalawa nagtitinda pag weekend. Tapos, lumaki yung Tianggian namin. Ibig sabihin, pag lumaki-laki yung Tianggian mo, dati 2 location lang. Naging 4, naging 5, naging 10 location. Wow. Tuwing weekend. Tuwing weekend lang to. Umabot kami nung Pasko. 50 location. Grabe. Oo. Nung lumalaki na kami, okay, sabi ko, nakikilala na tayo. Tapos nagpaparadyo na kami. Kumuha kami ng doktor na. Pero bazaar pa lang kami yun. O, hindi yun. Tapos kinuha mo pa Tapos kinuha kita endorser, di ba? Oo. So, pwede siya endorser, Chinky. Okay? So, nung lumalaki na yung business, sabi namin, magbukas na tayo sa mga mall. Kasi na-prove na natin na may hinahanap na tayo at gustong-gusto ng mga customer. Okay. So, nagbukas na kami sa mall. Nung nagbukas kami sa mall, hindi dahil gusto lang namin. Kasi alam namin, hinog na yung market. Yung business, hinog na yung market, may bibili na ng herbal pillow. So, maski mahal ang upa namin, kaya namin bayaran yung upa na yan. So, nagbukas kami hanggang Baguio. Mabot pa kami ng Baguio. So, nagbukas naman sa SM, sa mga malls na yan. Then, sabi ko, it's time na. Subukan na natin. I-alok si Mercury Drug tsaka si Watson. Oh. So, from Tiangge, umabot kami ng Mercury Drug tsaka sa Watson. Wow! Yes. Then, ang kagandahan ba dyan is, nakilala kami sa Middle East. So, ngayon, nag-export na kami sa Middle East. Wow. So, with that product, no? So, makita mo na, from small, it can become very good business. Grabe naman. Ang galing-galing naman. So, imagine nyo so from a small idea, from a problem, yung personal problem mo, naging opportunity. From pain to gain. Yeah. So, right now, after that business, kasi ang mga entrepreneurs, just to give you an idea, hindi yan napipirmi sa isa eh. Nagaanap pa rin yan eh. Ano naman next venture? Gusto ko rin kwenta, pumasok ako sa bigasan. Yan. Actually, nauna ang bigasan eh. Kasi nagpakasal ako, ang business ng misis ko is rice mill sa probinsya. So, sabi ng father-in-law ko, ba gusto mong subukan ang negosyong bigas? Sabi ko, paano tayo magdi-deal? Sabi ko. Kasi 3 concept. Ayaw ko na malugi. Ayaw ko na mag-strike 3. Okay? Kasi sabi ko, start small lang po ako. Anong po meron kayo? Kasi yun yung ile-leverage ko lang po. So, sabi niya, meron akong mga lumang truck dyan. Meron akong 2 lumang truck. Gamitin mo kasi wala talagang gumagamit. Talagang, parang karag-karag na. Pero tumatakbo pa yan. Hindi yan mahuli ng MDA, sabi niya. Gamitin mo yun kasi walang gumagamit. Yan yung pang i-deliver mo pag may order ka ng bigas. Kumuha ka lang sa akin. Mag-alok ka muna. Pag nasingil mo na, kasi sa bigas, pinakamahaba dyan is 3 days to 1 week lang ang terms bago mo ko bayaran. Subukan mo. So, sinubukan ko. Pag sinabi ko sinubukan ko, talagang susuyod na ako sa mga palengke. Ang ginawa ko una, sinuyod ko lahat ng palengke. Umabot akong Cavite, umabot ako ng Fairview. Sinuyod ko. So, syempre nakakatakot din. Kasi hindi mo alam kung may pambayad ba yan. Oo. Kasi yan, ang daling
ang daling magbenta ng bigas. Pero pag binaba mo yung bigas, pag sinabing, wala akong iniwan na cheque o walang pambayad, di ba? Balikan mo bukas. Naku, kinakabahan na ako niya kasi malaki po ang puhunan pero ang kita is maliit. Oo. So, ano nangyari? Sabi ko, hindi ako pwede pampalengke kasi hindi ako lalaki pag sa palengke kasi alam ko yung tubo is hindi ganun kalakihan. Sabi ko, susubukan ko pumasok sa mga industrial at commercial na mga businesses like sila Pure Gold, Jollibee, McDonald's, Kenny Rogers, Bonchon, Goldilocks. Yun yung pinasukan ko. Newcomer po ako. Wala ako alam sa bigas. Pero meron akong tiyaga. Tsaka meron akong strategy. Kinakausap ko yung guard kasi doon pa na, no ID, no entry na. No ID, no entry na. So, kailangan ko matakasan ang gwardya or makausap ang gwardya mabuti bago ako makapasok sa opisina o sa building na yan. So, I was trying that. Paano makapasok ako sa to? Nagugulat na lang yung mga purchaser. Sino ka? Ba't ka nandito? Tapos doon ako nagsasalita na at nag-aalok. Nagugulat sila at sinusubukan nila kami. In just a matter of a year. Lahat ng binanggit ko. Napasok mo. Nasarado ko yun. Wow. At consistent hindi yung susubukan na kita. Naging regular client kami yun. Okay. In just a matter of a year. If you would ask me, anong meron sa'yo, Chester? Ano nga? Alam mo, naniniwala ko, ang Diyos, nagbubukas ng pintuan. Kung alam niya, ready ka na. Kasi when I look back, yung dinaanan ko ng paglulugi, dinaanan ko ng maging humble, sabi ng Diyos, ready ka na. Kasi nagtataka rin ako eh. Maski nagtataka rin yung mga ka-industriya ko sa bigas, paano nagawa? Ay, kung hindi ko alam kasi pumasok na ako. Kinausap ko na yung guardia, nakiusap na ako. Pinapasok ko sa taas. Binigay ko yung quotation ko, pinalo up ko. Umorder na kagad. Nag-site visit na kagad sa planta. Tinignan yung paggawa, warehouse, everything. Tapos umorder na. Tapos binayaran na ako. Tapos tuloy-tuloy na kami. So, if you would look at it, naniniwala ka sa principle na magtanim ka. Pag nagtanim ka, meron kang aanihin talaga. So guys, yung yung aside from sipag, tiyaga, yung I believe, yung isa pang na ginawa mo, yung karunungan mo Yung karunungan mo sa sales na natutunan mo nung bata ka pa nagtetela, nag-o-offer ka, na-remember mo, na umiikot ka, nagbi-build ka ng relationship. Hindi yan natural eh. Pinag-aralan mo yan eh. Tama? Yes. And last, yung diskarte na bago ka makapasok sa building, kakaibiganin mo muna yung guardia. Diskarte yun eh. Di ba? And then you work your way up. Kaya nga itong apat na element, no? I hope that you will write it down. Sipag, tiyaga, karunungan, diskarte. Hindi lang pwedeng makuha sa sipag at tiyaga kung wala kang alam. Hindi lang pwedeng makuha sa sipag, tiyaga, karunungan, pero pag wala kang diskarte. Agree? So guys, kung makikita po natin sa pagkalugi na 2 beses, tapos yun nga, lumaki sa tela, lumaki sa bigasan, lumaki sa herbal pillow, pero again, ang sign ng isang entrepreneur na katulad ko ay walang tigil yan. Ano naman next venture? Kasi pag may nakikita kang opportunity at yung singkit dating mata, lumalaki, susubukan mo. So, nababasa ko dati yung e-commerce sa US na boom. Anong taon? That was year 2012. 13, 14. Actually, 2010 pa lang. Curious ako. Yung word na e-commerce. So, sabi ko, subukan ko. Ang unang produkto ko, relos, tsaka shades. So, nagtinda ko ng relos shades. By the way, HRM graduate ako. Wala akong IT background. So, nag-hire na ako ng isang secretary na babae para gumawa sa akin ng mga graphic artists and mag-product listing. Kasi nandun yung Lazada that time. That time, pag sinabi mo Lazada, 2015, hindi familiar pa tao doon. Ang alam ng tao, alam mo, swimming class. Yes. Losada. Totoo yan. And during that time, si Lazada, nagulo pa. Meron talagang hindi nababayaran. Kasi magulo pa yung system eh. Maraming nagsasabi, scam daw sila. Okay, pero kami, naniniwala kami na ito na yung next. So, nagstay kami. Maski magulo. Kaya alam namin, biro mo, galing ako sa tela, nagpapautang ng 4 na buwan, na 6 na buwan. Pinagdadasal ko, wag puputok ang cheque. Ito, nakikita ko yung inventaryo ko. Weekly lang yung risk ko. Ano lang yung na-deliver ko, yun lang yung risk ko for that week. Tama, diba? tama. Kasi nakikita ko naman yung taxo sa loob ng warehouse ko. So, laban ako. Laban kami. Okay itong negosyo na to. Kasi mas liquid to versus dun sa isang business na ginagawa na pwede namin gawin. So, we continued it and nagulat kami, lahat ng pinaparating namin na produkto nabebenta. Okay. That was 2015. Kasi kunti lang ang seller. Kunti lang ang seller. So, but as the year goes by, eto na, dumadami na ang sellers, dumadami na ang competition, which yung nangyayari ngayon, na-feel natin ngayon, di ba? And isa pa, is yung mga China sellers pumapasok na dito. Actually, when you ask me, 90%
of big sellers in the Philippines are from the China mainland seller na nag-set up na ng warehouse dito sa Philippines. So, they are the one that really getting the piece of the pie. Oh, so imagine mo, ang supplier mo or yung factory mo ang nagsusupply directly sa consumer dito sa Pilipinas. So, Kaya that's baba how ng price, tough. no? That's how tough the competition is. Pagdating sa e-commerce. So, that's why nagkaroon ako ng isang idea. Anong idea? Sabi ko, how can an ordinary Filipino compete with this kind of business environment? Dati naniniwala ako sa start small, start what you have, and you have to leverage. Kasi every successful people has used the word leverage. I think, Chinky, may tumulong sa'yo, may nagpautang sa'yo. Tama. When you were starting. Yes. Sa akin din, ginawa sa akin ng magulang ko at saka ng mga ibang suppliers ko at ng in-law ko. Diba? When I was doing the bigasan and everything na pinagdaanan ko, may ginamit akong leverage. But not every Filipino have this connection or opportunity. So, the question is, who will help them? Who will guide them? Kasi, 4 ways para magkaroon tayo ng startup capital. Trabaho ka, yung naipon mo. Continue working, natatabi mo yung kunting sahod mo. Number 3, hihiram ka na. Sa mga kamag-anak mo. Yeah. Makikiusap ka, wala mo ng interest kung papayag sila. Pag may interest na, pupunta ka na sa loan, kay Bombay, kay bangko, so mahirap na. Kasi yun yung sabi mo na ilelev dahil may interest, no? So, when you would start business here in the Philippines, paano gagawin yung tatlong concept na start small, start what you have, and you need to leverage. That's why lumabas na yung business concept ko ng bilis benta dropshipping sa e-commerce. Yeah, because I believe in these 3 principles. So, paano yung way na makakatulong yan sa tao na, yun nga, start small, tapos may proof of concept and leverage? Yeah, so let's go with start small, no? Kasi dito sa Philippines, we are one of the company that offer subscription-based business. Magkano? Biro mo 2,500 pesos, you can start a business without thinking of capital on the inventories. Ano produkto na pwede ko ibenta So, you have lot of products. Okay? So, marami pong products yan. Hindi yan food supplement, hindi yan skincare. Ha? So, these are fashion, home and living, toys, tech, gadgets. Kasama ba libro ko dun sa... Yes, kasama libro mo. So, there are books. There are skincare also. Ang dami ng klaseng produkto na pwede mong pagpilian with a subscription-based business to start a business. So, 2,500. Sa 2,500, anong makukuha ko dun? So, it's a service. So, it's a virtual stocks na you can open a store in Lazada, Shopee, TikTok, Facebook page, IG, YouTube, wherever you want to sell. Kunyari, nag-open ako ng ganun, di ba, shop ko. Tapos, paano naman, saan ako kukuha ng product? Sa'yo kukuha ng product? So, meron kaming ginawang system. You just connect your store in our system and we would put the inventory in our warehouse doon sa system or sa store mo. Then? So, anybody that saw your product in your store and order from you, kami na rin po ang magpo-fulfill o magbabalot ng orders mo dahil nasa amin po yung produkto, meron po kaming fulfillment center. So, in other words, kayo magpapack, kayo mag-ship, kayo magpipick up ng payment? No. Pagdating sa payment, kagandahan kasi meron tayong bagong batas ngayon sa Pilipinas. Okay? Everyone that wants to sell in Lazada, Shopee, TikTok has to have its own DTI, have its own bank. Okay? So, you put your bank, you put your DTI. Supplier lang nyo po kami with a subscription-based business. So, ang pinopondohan mo na lang po dito is pag may pumasok na order, maglalagay ka lang sa, meron kaming tinawag na wallet system. So, you will just put a small amount para mapondohan mo yung order mo. You will see kung sino ang customer mo dito. Hindi to mystery na kung sino yung customer. Saan napunta, anong order. Makikita mo kung sino yung customer mo dito. Paano kung COD? Yes. So, ganun din po. So, sa COD, popondahan mo yung order mo. Kasi ang orders po natin, once pumasok sa store nyo po, Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, or whatever yan, 90% chance na. 90% chance na. COD yun. It's either COD or kung gumamit sa platform, is binayaran na nila. GCash or through credit cards, no? As a seller sa Bilis Benta, you need to put an amount doon sa wallet system natin. So, para doon namin kukunin yung bayad mo para sa cost of goods mo. So, in other words, ang ginawa nyo lang, sinimplihan nyo lang, na imbis na sila ang maglalabas ng kapital, sila ang may manpower, kayo nang gumawa para sa kanila. Yes. So, ito yung tinatawag natin sa business na setup stage. So, setup stage kasi is your initial inventories. Okay? Or your inventory, capital mo sa inventory. It's which a very big factor. I think that consists 80% of your startup on the setup stage is magkaroon
magkaroon ka ng inventaryo o kapital eh. Yun yung sinasabi Sa lagi books ko pinag-usapan natin. Sa books pa lang, laking kapital na yan, di ba? Maski ilang books lang yan, pero yung quantity or yung minimum order quantity ng isang printing press, laki na. di-demand sa'yo, malaki, di ba? So, ganun din po. No? So, isa pa is tinatanggal natin yung risk na magkaroon ka ng dead stock or yung makikita mo, maraming titinda ng palugi na para maging pera lang. Tinatanggal natin yung risk na yon. Okay? Kasi wala silang bibili na inventory eh. Wala. The only time na magbabayad pag kami benta. Pag may benta. Okay. So, that's the concept of that, no? Then you leverage on the system of or the network that we have in Bilis Benta because we have more than hundreds of partners, And local suppliers. and international suppliers na nagpapa-fulfill sa Bilis Benta Fulfillment Center. So to cut the long story short, so sa ginagawa nyo, may mga tao na bang nabago ang buhay? Yes. Okay, that's the mission. Okay, na bakit I continue doing this because na-prove na namin sa system namin or sa business model namin na may yumaman na. Imagine, sabi ko nga doon sa milyonaryo na dropshipper namin, mas masarap pa yung buhay niya versus sa akin kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong binabayaran ng empleyado, nagbabayad ako ng renta, kinakausap ko lahat ng supplier. Minsan yung supplier kailangan ko bilhin pa yung stock inventory nila, di ba? So pero sila, the dropshipper would just focus on marketing and selling. So hindi to easy get rich quick scheme ha. So hindi rin to mag-recruit ka ng tao. Kailangan mo talaga magbenta at mag-market. So magkano po niya? 2.5 a month? 2.5 a month. Wow. Pero magkano na average na income niya, yung top income? So 500,000 a month. Ang 500,000 a month. Yes, ang kanyang nakukuha. Net income. Minus mo yung ad, sabihin natin na 20%. So 100,000. 400,000 ang take home niya. Not bad. Not bad. Not bad kasi wala siyang nilabas na laking inventaryo. So, yun nga, having said all of these things, no? Nanggaling ka sa wala, nalugi 2 times ngayon, may proof of concept ka na ngayon, palaki ng palaki negosyo. So, anong masasabi mo sa mga taong right now na nakikinig at nanonood na probably nalugi, na ayaw nang mag-try ulit? Okay, may stages po kasi ang success natin or yung experience natin sa life natin. Pag tinanong mo ako, Chinky, what is the best lesson that or ano yung talagang pinaka-ma-appreciate ko during my journey, hindi yung success journey ko. It was my failure journey because I failed when I was young. So, gusto ko encourage dun sa mga bata pa, kaya yung mga wala pang pamilya, this is the time that you try these 3 things. Hindi ka rin tutunganga. Start small, start what you have, leverage on people. Because definitely, sure na natin, sabihin na natin, may experience yung dapa. At from there, matututo po tayo ng malaking value doon. Hindi ko alam ano yung tuturo sa inyo, pero marami kayong matututunan doon sa dapa moments mo. Then, pag may edad ka na, kasi sometimes you have to check also, ano ba yung bibit-bitin mo? At sino ba kasama mo yung bibit-bit pag nag-fail ang isang bagay? Okay, you have to calculate every risk. That's why you look an opportunity that you could start with these 3 things. Kasi pag sinabi mong start small talaga, kasi you need to sacrifice. Diba? You would ask me, I'm starting another business right now. Oh, sabi ko for my kids naman na to. Sabi ko, mag-printing business tayo. May pambili ako ng 500,000 na makina, pero ang binili ko is yung Epson na printer lang, tsaka yung mga cutter lang. Again, start small. Because the principle is start small. Maski meron akong pambili ng malaking makina, I need to study first. Galing. And understand. Not because I have the capability to purchase a big machine, I'll do it na. No, I have to try it. Because every successful printer, sabi ko sa nila, start with small also. And we have to go to that process. So, wag natin shortcutin ang success or ng scaling natin. It should go under the strict process. So, let's respect the proseso. Start small, start with what you have, and learn how to leverage. Pero hindi pa tayo tapos, hindi tayo magpapaalam, meron akong challenge kaya no. So syempre, 2 beses ka nagkamali, 'di ba? Milyon na nawala sa iyo. If you can turn back the hands of time and then avoid that mistake, would you be able to say sana, alam ko may natutunan ka, pero kung talagang in reality, would you want that mistake to be avoided? Sana. Oo. Yes, of course. Kaya nga, alam nyo, para sa mga taong hindi pa nagkakamali, kaya sinulat ko na lahat ang mga pagkakamali. Itong 10 utos para ang pera ay hindi maubos. Oo, kasi ito yung na-realize ko, taon ang binilang natin para kitain ng pera, taon ang binilang para ipunin ng pera, pero isang maling desisyon lang. Just like your restaurant business, ubos ang iyong pinaghirapang pera. Sure. Kaya dito, meron ako dito, I want to show you, yung 10 utos bago mag-umpisa ng negosyo. Checklist. Basa number 1. So, may checklist siya. Guideline lang. Guidelines, no? So, never start something you don't understand. Number 1 pa lang, tinamahan na kaagad ako.
That's why, ang laking bagay nito, di ba? Sa Number mga two. nag-i-start. Number two, okay. Never borrow when you are starting your business. Well, very, very real, kay true. Never, Kasi, di ba, nawala na yung bahid ka pa interest. Oo, yeah. Number 3. Never get into business with friends and relatives without an agreement. Actually, kwento ko sa'yo, yung nagnegosyo ko ng classmate ko, nagkatampuhan kami nga for ilang years. Ngayon lang ulit kami naging close ulit. Yeah, kasi wala nga agreement. Ay. Oo. We were young. And ngayon, when we look back, we just laughed at it and enjoyed the moment na ginagawa namin that time. So, sa palagay mo, makakatulong to? Super laki to. And you have to analyze this and meditate on this also. Sa palagay mo, magkano masasave ng pera pagka natutunan nila? Ay, baka 2-3 million to ngayon sa itong checklist na to. Eh, hindi lang yan ang Ang check. dami pa di ba? So, akin na lang to, pwede. Masaya yan! So, Yeah. Chester, paano ka makokontak ng mga tao? Kasi si Chester also coaches and mentors mga wannabe entrepreneurs, yung mga nag-uumpisa. Paano ka nila makokontak? Yeah, you can reach me through my TikTok, Cpreneur, SYpreneur. Sa Facebook page, Cpreneur also. So, SYpreneur. Or you can contact or see us at Bilis Benta. So, you can reach me there. Thank you very much, Chester. Thank you, Chinky. It was a privilege. Yeah, malaking karangalan. So guys, there you have it, no. Makikita po natin na talagang napakalaking opportunity, no, when it comes to learning how to do a business. Again, maraming salamat. I hope that you are inspired in this episode. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research.